Hindi mapakali si Leon at napabulong, hindi natin siya mahanap. Anong gagawin natin? Posible kayang naloko talaga tayo. Ngunit matibay pa rin ang paniniwala ni Zhao Yun na hindi isang manloloko si Yang Chen. Napailing siya at mariing sinabi, hindi, imposibleng ganun siya. May tiwala ako sa kanya. Napangisi ng mapanlate ang kapatid ni Lin Nanyo at sinabing, hindi lang pala gaaman sa pera si Zhao Yun, kundi tanga rin. Ha, darating ang araw na maloloko ka ng tuluyan, at hindi nako magugulat. Agad namang lumaban si Zhao Yun at sinagot ito ng matapang, ito ay aking katawan at aking pera, hahayaan ko ang iba na gamitin ito, maliban na lang sa iyong kapatid. Itinaas niya ang kanyang baba, hindi nagpapatalo. Nap-icon si Lin Nanyo at mariing itinaas ang manggas ng kanyang damit, waring handang manakit. Binibigyan na kita ng respeto, pero hindi mo pa rin pinapahalagahan. Arrogant ka ha. Tingnan natin kung tatawagan ka pa ni Yang Chen kapag sinaktan kita. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang mamahaling kotse ang huminto sa harap ng restaurant. Napatingin si Lin Nanyo at ang kanyang kapatid dito, sabay ang sabik na reaksyon ni Zhao Yun. Masayang sumigaw si Zhao Yun, dumating ka nga. Hindi mo ako niloko. Halos tumakbo siya palapit sa sasakyan. Ngunit nang makita ni Lin Nanyo ang kotse, napatawa siya ng may panunuya. Ano ba yan? Isang pangkaraniwang kotse lang. Wala namang espesyal. Ha? Yan ba ang pinagmamalaki mo? Bumaba si Yang Chen mula sa sasakyan, kita sa mukha ang pagkalito sa kaguluhan sa labas ng restaurant. Anong nangyayari dito? Mabilis na lumapit si Zhao Yun sa kanya at may bahagyang tampo sa boses. Bakit ang tagal mong dumating? Kanina pa ako inaasar ng dalawang to. Ngumiti si Yang Chen at ipinaliwanag, nagpark lang ako ng ride-hailing car. Nakita kong wala pa kayong lahat, kaya ginamit ko muna itong sasakyan. Pagkatapos, binalingan niya si Lin Nanyo at sinabing, Mr. Lin. Hindi ko akalaing susundan mo pa kami rito. Grabe, masyado kang pushy. Kung talagang gentleman ka, umasta ka naman ng maayos. Napangisi ng mapanlate si Lin Nanyo at tinuro si Yang Chen. Huwag ka nang magpanggap. Tumingin siya sa kanyang kapatid na babae at sabay silang nagtawanan. Sabay na pailing ang kapatid ni Lin Nanyo at sinabing, sinuri na namin ang records. Ang sports car na yun ay nakarehistro kay Yu Cheng. Hindi sa'yo yun. Ang kapal din ng mukha mo. Isa ka lang hamak na driver, pero pinagmamalaki mong sayo ang sasakyan. Napakamot lang ng ulo si Yang Chen, hindi man lang nabahala. Yu Cheng, sino yun? Mayabang na sumingit ang kapatid ni Lin Nanyo at sinabing, bata, you're working 2 jobs. Mukhang gipit ka sa pera. Alam mo, bibigyan kita ng trabaho kung aaminin mong nagsinungaling ka at hihingi ng tawad sa kapatid ko ngayon. Ngunit seryoso lang siyang tinanggihan ni Yang Chen. Hindi pero salamat na lang din. Hindi ako magtatrabaho para sa tusong tao na tulad mo. Alam mo bang ginawang inutil ng pamilya nyo ang kapatid mo? Para lang ikaw ang magmana ng negosyo nyo. Tama ba ako? Nap-icon ang babae at napasigaw, hindi. Huwag mong subukang pag-awayin kami. Galit niyang tinawag ang kanyang mga bodyguard at nag-utos, guys, sugurin niyo siya. Bibigyan ko siya ng leksyon. Mabilis namang sumugod ang mga bodyguard, ngunit bago pa sila makalapit kay Yang Chen, isang boses ang pumihil sa kanila. Tumigil kayo. Isang lalaking may awtoridad ang dumating, si Wang Yunwei. Agad niyang tinanong si Yang Chen, Mr. Yang, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Mahinang sagot ni Yang Chen, ayos lang ako. Ikaw naman, sino ka? Nagpakilala ang lalaki, I'm Wang Yunwei, the manager of Baoqing Restaurant. Sinabi sa akin ng waiter sa room 308 na nagpareserba ka, kaya lumabas ako para salubungin ka. Nagkatinginan sina Lin Nanyo at ang kanyang kapatid, tila naguguluhan. Bakit parang sobrang bait ng manager ng Baoqing Restaurant kay Yang Chen? Nahihiyang ngumiti si Wang Yunwei at sinabing, Mr. Li will blame me if you get hurt in my place. Biglang sumingit ang kapatid ni Lin Nanyo, halatang may duda.
Mr. Wang, sino ba talaga siya? Bakit ganyan kakabait sa kanya? Mabilis na lumingon si Wang Yunhui at galit na sumagot, "This is Mr. Yang, the new second largest shareholder of our group. Anong balak niyong gawin sa kanya?" Nanlaki ang mga mata ni Zhao Yun at halos mapatakip siya ng bibig. "Ikaw ang second largest shareholder ng Baoqing Restaurant." Mabilis niyang nilingon si Yang Chen. "Ibig sabihin, sa'yo talaga ang sports car." Seryosong sagot ni Yang Chen, "Of course. I'm rich. Hindi ko kailangang maging isang hamak na driver." Matalim niyang tinignan ang magkapatid at sinabing, "So, stands for Yang Chen, hindi Yu Cheng." Mga tanga. Halos hindi makapagsalita ang kapatid ni Lin Nanyo. "Mr. Wang, baka may pagkakamali. Isa lang siyang ride-hailer. Paano siya magiging second largest shareholder?" Ngunit matigas ang sagot ni Wang Yunhui, "I'm not that stupid. Hindi lahat ng mayaman ay katulad ng kapatid mo, walang alam kundi gumawa ng gulo." Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatuloy, "Huwag mo nang asahang makakuha ng order mula sa Normal University Library." Nanlilisik ang mata ng kapatid ni Lin Nanyu at nagnitngit sa galit. Mariin niyang tinikom ang kanyang kamao. At sa hindi inaasahang pangyayari, malakas niyang sinuntok sa mukha si Lin Nanyu. Nagulat ang lahat sa paligid. Napahawak si Lin Nanyu sa kanyang pisngi at galit na nagtanong, "Bakit mo ako sinuntok?" Hindi ito sinagot ng kanyang kapatid. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Lin Nanyu, at pilit itong pinayuko sa harap ni Yang Chen. Mariing utos nito, "Humingi ka ng tawad kay Mr. Yang." Galit at pakiramdam na parang hindi siya pinapahalagahan, sumigaw si Lin Nanyu, "Ganito mo lang ba ako tretuhin dahil lang sa isang proposal sa renovation? Hindi mo man lang ako itinuturing na tunay mong kapatid." Hindi maintindihan ng kanyang kapatid kung bakit napaka-rebelde ng ugali ni Lin Nanyu at bakit parang wala sa katwiran ang mga sinasabi nito. Bigla na lang itong yumuko, dumampot ng isang brick, at naglakad papunta sa sports car ni Yang Chen. Nagpanik ang kanyang kapatid at sinaway siya, "Huwag kang padalos-dalos. Itapon mo na yang bato." Maging si Zhao Yun ay nag-alala. Hinawakan niya ang kamay ni Yang Chen at yamakap sa kanya, nag-aalala na baka masira ang sasakyan nito. Ngunit nanatiling kalmado si Yang Chen. Kung gusto niyang basagin, hayaan mo siya. Pero siguraduhin niyang babayaran niya yun. Sa halip na sirain ang sasakyan ni Yang Chen, dumiretso si Lin Nanyu sa sarili niyang dilaw na Mercedes. Hawak ang brick, buong lakas niya itong ibinagsak sa sarili niyang kotse at sinira ito. Nanlaki ang mata ng kanyang kapatid. "Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinisira ang sarili mong sasakyan?" Sinubukan siyang pigilan ng ilang bodyguard, ngunit wala silang nagawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at malakas na idineklara, "Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lin. Simula ngayon, isasantabi ko ang luho at magpapakadalubhasa sa pag-aaral ng negosyo para sa aming pamilya." Pagkatapos, hinarap niya ang kanyang kapatid at sinabing, "Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya natin. Pangako, hindi na kita pababayaan sa hinaharap." Masiglang pumalakpak si Yang Chen, tila natuwa sa nangyari. "Lin Nanyu, magaling ka. Gumawa ka ng tamang desisyon." Bagamat galit kay Yang Chen, napayuko si Lin Nanyu sa harapan nito at sinabing, "Kahit nanainas ako sayo, kailangan ko pa ring magpasalamat. Kung may kailangan ka sa hinaharap, isang salita mo lang." Ngunit sinagot siya ni Yang Chen, "Iwanan na lang natin yang usapan. Ang importante ay nakagawa tayo ng bagong kaibigan." Samantala, nagngingit-ngit ang nakatatandang kapatid ni Lin Nanyu. "Yang Chen, sinira mo ang plano ko. Paano mo nagawa ito sa akin?" Ngunit humarap sa kanya si Yang Chen at kalmadong sinabi, "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Maraming saksi rito. Wala akong ginawa laban sa'yo." Pagkatapos, binalingan niya sina Zhao Yun at Li Yun. "Tapos na ang palabas. Tara, kumain na tayo." Agad namang sumagot si Zhao Yun, "Sige, gutom na rin ako." Lumipas ang ilang sandali at nakapasok na sila sa loob ng restaurant.
Habang sabay-sabay silang kumakain, tinanong ni Leon si Yang Chen, sinira ni Lin Nanyo ang sarili niyang sasakyan. Sa tingin mo, sisirain niya rin ang sayo. Kalmadong kumain si Yang Chen at sumagot, sa tingin ko, hindi. Kung kaya niyang gawin yon, sana ginawa na niya kanina pa. Napansin niyang hindi kumakain si Zhao Yun, kaya nilagyan niya ito ng pagkain. Bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Pwede kang umorder ng kahit anong gusto mo. Hindi araw-araw may ganitong pagkakataon, kaya sana mag-enjoy ka. Umiling si Zhao Yun at sinabing, sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Mahalagang bagay ito. Tumingin si Yang Chen sa kanya at nagtanong, ano ba yon? Sinabi ni Zhao Yun, yung dalawang roommate ko ay nakakulong pa rin dahil sa ginawa nila sa restaurant noon. Gusto ng kanilang pamilya at ng mga guro natin na patawarin ko sila. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Muling sumabat si Leon, Mr. Yang, sa tingin ko, kailangan nilang managot. Ilang beses ko na siyang pinayuhan, pero hindi pa rin siya makapagdesisyon. Tahimik na tinunggan ni Yang Chen ang kanyang alak at sinabi, sabihin mo sa kanila na papatawarin mo lang sila kung ituturo nila si Zhang Hengji. Kung hindi nila gagawin, pananagutin mo pa rin sila. Hindi siya titigil sa panggugulo sa iyo hanggat hindi siya nakukulong. Mahinang sagot ni Zhao Yun, gusto ko siyang ipakulong, pero tumanggi ang mga roommate ko na ituro siya. Ang ama niya ang may-ari ng Yahoo Group. Natatakot silang kalabanan ito. Ngunit nagbuhos pa ng alak si Yang Chen at sinabing, huwag kang mag-alala, sundin mo lang ang sinabi ko. Sabihin mo sa kanila kung ano ang gusto mong mangyari. Yan na lang ang magagawa mo para sa kanila. At tungkol sa Yahoo Group, huwag kang matakot. Hindi rin magtatagal ang kapangyarihan nila. Dahan-daang tinaas ni Zhao Yun ang kanyang baso at sumang-ayon sa mungkahi ni Yang Chen. Gagawin ko yun, gaya ng sinabi mo. Matapos ang masaganang hapunan, inaya ni Yang Chen si Zhao Yun na manood ng sine. Muli namang sumingit si Leon at masaya nitong sinabi, okay, fair na. Napaisip si Yang Chen, hindi talaga marunong umintindi ang babaeng ito. Si Zhao Yun lang naman ang inaya ko, pero sumama pa rin siya. Napansin ni Leon ang tingin ni Yang Chen kaya namula ang mukha nito. Naisip niya, tumingin siya sa akin. Oh my, siguro gusto niya ako. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na sila ng restaurant. Sa labas, iniabot ni Yang Chen ang susi ng kanyang sports car kay Manager Wang Yunhai at inutusan ito. Mr. Wang, pakihanap mo ako ng driver na magdadala ng sasakyan ko sa gate ng Binjang area. Ako na ang magmamaneho pauwi mula roon. Kinuha ni Manager Wang ang susi at may kumpiyansang sumagot, maaasahan niyo po ako, Mr. Yang. Ipapahatid ko ito agad doon. Napangiti si Yang Shen. Mr. Wang, natutuwa ako sa serbisyo mo. I-rekomenda kita sa boss mo kapag nagkita kami. Nahihiya ngunit masaya si Manager Wang at sumagot, salamat, Mr. Yang. Ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Samantala, sa Villa No. 8, sa bahay ni Zhu Yinong, nakikipag-usap siya sa kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama, hindi pa natin siya lubos na kilala. Iniisip mong mula siya sa isang misteryosong pamilya dahil lang nakatira siya sa Villa No. 1. Masyado kang nagpadalos-dalos sa conclusion mo. Habang nagbubuhos ng tsaa, sumagot si Zhu Yinong, sa tingin ko, sadyang mababa ang profile niya upang maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Kinuha ng kanyang ama ang kanyang tasa ng tsaa at sinabing, hawak natin ang 4.9% ng Yahoo Group. Kapag naging pampubliko ito, saka natin ay benta ang shares natin. Hindi magandang ideya na sirain ang Yahoo Group nang dahil lamang sa isang binatang hindi natin lubos na kilala. Habang nag-uusap sila, kumatok ang isang katulong at ipinaalam sa kanila na nakabalik na si Yang Chen. Bukod pa rito, may dala siyang bagong sports car. Tinanong ni Zhu Yinong ang katulong, anong brand ng sasakyan niya. Sumagot ang katulong, pasensya na, masyadong malayo para makita ko ng malinaw ang tatak. Bumaling si Zhu Yinong sa kanyang ama at sinabi, Itay, gumagastos siya ng ayon sa gusto niya.
Malamang isa siyang bigatin. Pagkatapos ng lahat, kahit ako, hindi mo pinapayagang gumastos ng ganito kalaki. Iminungkahi ni Zhu Yinong, magdadala ako ng regalo at titignan ko kung anong klaseng sports car ang binili niya. Kung nagkakahalaga ito ng mahigit 10 milyon, siguradong mula siya sa isang napaka-impluwensyang pamilya. Pumayag ang kanyang ama. Kinagabihan, sa villa ni Yang Chen, nakaupo siya sa sofa at nanunood ng TikTok nang makita niya ang balita tungkol sa babaeng pasahero kaninang umaga. Sinasabi ng babae sa video, binili ko ang tiket. Kinuha mo ang pera ko. Dapat mo akong pagsilbihan. Hindi mo pwedeng paandarin ang tren nang hindi ako nakakasakay. Napakamot sa ulo si Yang Chen at napabulong, talaga namang nagpasikat siya sa train station. Isang talento, kung sino man ang pakakasal sa kanya, siguradong mahihirapan. Biglang lumitaw ang notification ng system. Sa harap niya, nagpakita muli ang system lady. May bagong negatibong review mula sa pasahero kanina. Dahil dito, makakatanggap ka ng malaking bonus. Binati siya ng system, congratulations, master. Ang gantimpala mo ay ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na gawain ng Yahoo Group. Ang mga dokumento ay nasa mesa sa sala. Maaari mo nang tingnan ang mga ito. Napangiti si Yang Shen. Astig, sa ebidensyang ito, kaya kung pabagsakin ang Yahoo Group nang hindi na umaasa kay Zhu Yinong. Biglang lumapit ang system sa kanyang tainga at bamulong, bukod pa riyan, nagreklamo ulit ang pasaherong iyon, kaya makakatanggap ka ng isa pang malaking bonus. Congratulations, master! Ang gantimpala mo ay ang kakayahang magical driver. Nagulat si Yang Chen at nag-aalinlangan niyang tinanong, ha? Ano iyon? Marunong naman akong magmaneho ah. Ipinaliwanag ng system, sa sandaling makuha mo ang kasanayang ito, makakapagmaneho ka ng kahit anong uri ng sasakyan, maging kotse, barko, o eroplano. Maaari kang maging eksperto sa anumang sasakyan sa isang iglap. Naglaho ang kanyang pag-aalinlangan at napalitan ito ng kasabikan. Wow! Tunay ngang mahiwagang kasanayan. Sa kalagitnaan ng gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Nagulat si Yang Shen. Hating gabi na, sino ang gugulo sa oras na ito? Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Sa labas, nakita niya si Zhu Yinong na may dalang pakwan at 2 pomelo. Ngumiti ito at sinabing, Mr. Yang, nakabalik ka na pala. Sana hindi kita naistorbo. I got so much more.